A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Praise God. Pwede ho bang palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon? Alam ko po na ang presensya ng Diyos, palagi tayong sinasamahan. Sapagkat yan po ang pangako niya. At ito po'y nakabase sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talata 28. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Mga kapatid, ang nag-anyaya po dito ay ang ating Panginoong Yesus. And when He said, "Come to me," it is full of authority. Dito po sa Matthew 11:28, it is Jesus Himself who is inviting, who is inviting not only the Jews, ngunit lahat po tayo. It is an invitation to His presence. At hindi lamang po ito personal. This is also a very gracious invitation. Alam niyo po yun na kahit hindi tayo karapat-dapat sa imbitasyon na ito, we are unworthy, yet we are invited here. So it's personal, it's gracious, also continuous. Sinabi po ito ng Panginoon sa harap ng mga Hudyo, but even to this day, ito pa rin po ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Sabi po ni Warren Wiersbe, Jesus invites us not to a burden, but to a blessing. Ang paanyaya po ng Panginoon ay hindi para magpasan tayo o magkaroon ng kabigatan, kundi ito ay para sa isang pagpapala. Let me bring you to the story of the stormy sea, kung saan po naranasan yung tinatawag na the calming presence of our Lord Jesus Christ. Ang presensyang nagpapawi ng pagod, ng pagkapagal, ang presensya na nagbibigay kapanatagan sa atin. Praise God. And this is based on the story doon po sa Sea of Galilee. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Alam kong very familiar kayo, pero samahan niyo po ako sa pagbasa ng ilang mga talatang ito. Ang sabi po sa NIV, that day when evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey Him." God bless the reading of His Word. Mga kapatid, ang ating pong kwento ay naganap doon sa tinatawag nating pamosong Sea of Galilee. Alam niyo po, itong Sea of Galilee ay maraming tinatawag sa maraming paraan. Tinatawag po itong Lake Kinneret, Lake Tiberias, or Lake Gennesaret. Sinasabi po na ito ay geographically unique and also biblically unique. Bakit po geographically unique? Una po sa lahat, ito po ang pinaka-lowest. Hindi naman natin sasabing sea because the truth of the matter is,
Ang Galilee po ay hindi isang sea o dagat. Ang pinakamababang sea ay yung Dead Sea. Pero ito pong Sea of Galilee, sa katotohanan po, ay isang fresh water lake. Siguro po ay nakasanayan na lang nila itong tinawag na Galilee Sea. It is surrounded by mountains. No? Nandun ang Golan Heights, nandun po ang Mount Hermon, at marami pang mga bundok o burol. It is also subject to a very severe winds, both in the summer and in the winter time. Mga kapatid, kung kayo nabigyan ng pagkakataon na dumako sa lugar na ito, marahil po alam nyo ang ibig sabihin nitong unique in the sense na kahit summertime, bigla-bigla po ay nagbabago ang panahon, nagkakaroon ng malakas na hangin, nagkakaroon ng malakas na ulan, parang all of a sudden, bigla na lang magkakaroon ng bagyo. So, very unique po, no? Geographically speaking. Also, ang mga waves po dito, ang mga alon, ay tumataas from 5 feet hanggang 10 feet. So talagang lumalamon ng mga barko o boat na naglalayag doon. It's very small, pero napakalalim po ng Sea of Galilee. And one thing more, it is unique. Bukod sa sasabihin nating pristine, productive, no ho, maraming isda ang nakukuha sa Sea of Galilee. But what makes it biblically unique? Biblically unique because it is the center of Jesus' ministry. Ito po ang sa maraming pagkakataon ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus, dito po siya nananalagi. Dito po siya nagpipreach habang nakasakay sa isang boat. Dito po siya gumawa ng maraming himala. Katunayan, half of Jesus' recorded miracles happened in the sea or around the Sea of Galilee. And also, alam niyo po, isa sa mga pamosong himala na nangyari dito sa Sea of Galilee ay yung lumakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig nito. Remember that? When Jesus walked on its waters at napagkamalan pa siyang multo. Also, ito pong Sea of Galilee ay the place also where the first disciples of Jesus, Simon, Andrew, John, James, ang mga unang disipulo, they were all fishermen. Malapit doon sa ang kanilang mga tirahan at doon sila unang tinawag o doon sila tinawag ng ating Panginoong Yesus. And for another po na that makes it biblically unique is that remember nung ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay, saan niya pinuntahan sila Pedro? Alam niya na bumalik sila Pedro sa pangingisda, dito po pumunta ang ating Panginoong Yesus after He resurrected. And this was also the place where He restored Peter. Okay po? And for the sake of our study this morning, ito pong Sea of Galilee ay biblically unique because this is where the coming presence of our Lord Jesus Christ was felt by our disciples. Dito, ang presensyang nagpawi o nagpapawi ng kaba, ng takot, ng pagkapagal, dito ito naranasan ng mga disipulo. And so for today po, the calming presence of the Lord was felt, the calm before the storm, the calm during the storm, and the calm after the storm. Alam niyo po ba yung pakiramdam na ikaw ay panatag na panatag sa mga sandaling ito o for perhaps sa mga ilang panahon, and then all of a sudden, masusuppress sa kanalang? Ganito po ang nangyari sa ating kwento ngayong umaga. The calm before the storm. Simulan po natin. In verse 35 and verse 36, nabasa po natin that day when evening came, He said to His disciples,
let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. Noong mga sandaling ito, mga kapatid, panatag ang dagat. Panatag ang Sea of Galilee. Lahat sila, panatag po sila. Walang problema, no? Pero pagkatapos po ng maghapon na yon, ang sabi po ay, that day, referring to the very day na sinimulan sa verse 1, nung araw na iyon, ang Panginoong Jesus ay bumaba doon sa Sea of Galilee, and there was a big crowd, just like any ordinary day ng ministry ng ating Panginoong Jesus, at nandoon siya sa barko habang siya ay nagpipreach. At marami po ang itinuro niya nung araw na yon. Kaya naman nung panahon na ito, gabi na nung siya ay mag-aya. It was already evening. And Jesus took the initiative to give instruction to the disciples. Sabi niya sa mga disipulo niya, hala na, pumunta na tayo doon sa kabilang ibayo. Alam niyo, this is usual. Every time na nandoon sila sa dagat ng Galilea, sila po pagkatapos ng gabi, pagkatapos ng maghapon, yayayain na ng Panginoong Jesus doon sa kabilang ibayo ang mga disipulo niya. Alam niyo po, na-appreciate ko dito ang ating Panginoong Jesus. He was very human. The humanity, the humanness of our Lord Jesus Christ. Maghapon, hindi bago sa Kanya yung salitang pagod. Hindi bago sa Kanya yung salitang pagkapagal. No, hindi yun bago sa Kanya. Totoong tao siya. And that must be the reason why He asked the disciples to go the other side. At least magkaroon lang ng break. At least magkaroon lang ng konting pahinga. Yung nararamdaman niyo po, kapatid, hindi yan bago sa ating Panginoon. Alam po yan ng ating Panginoon. So makikita po natin, it was typically an exhausting day for the Lord. That He was going over to the other side just to get a bit of rest. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na minsan may mga instruction ng ating Panginoon na very serene naman, no? Very payapa naman. Tapos all of a sudden, maririnig natin ang instruction ng ating Panginoon. Go where Jesus leads you. Saan kayo dinadala ng ating Panginoon? Just go. Even if the path seems routine, kasi alam na ng mga disipulo yun eh. Pagdating ng gabi, iiwanan na nila yung crowd. Pupunta na sa ibayo, sa kabilang ibayo. It was a routine. But you know, God sometimes lead us through the ordinary path to reveal the extraordinary truth. Bakit kailangang pumunta sila sa kabilang ibayo? Bakit kailangang pasunurin? Actually, baka hindi lang dalawa. Kasi sabi po, there are other boats. Simple instruction, sumunod ang mga disipulo. Baka po sa panahong ito na payapa tayo, hindi ito sasabihin nating walang kabuluhan. Maaring makarinig tayo ng tinig at may direksyon ang ating Panginoon na dapat nating sundin. Sabi po ng verse 38 sa pagpapatuloy natin, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. May unan. Tulog ang ating Panginoon. Sabi po dun sa Book of Luke, chapter 8, nung ito ay sinaysay ni Lucas, as they sailed, he fell asleep. So very, very calm ang dagat. Habang naglalakbay, papunta sa kabilang ibayo, nakatulog na agad ang ating Panginoong Yesus. So dun pa lang, bago dumating ang unos, there was already the calm before the storm. Minsan, parang nararamdaman natin na enjoy lang, chill lang, magaan, okay lang. Let me tell you, before the storm,
Jesus was resting. And so, dapat po bilang mga disciples ng ating Panginoon, tagasunod, bilang mga mananampalataya ni Kristo, we should also learn to rest in Him. Matutunan nating magpahinga rin. Physically and spiritually. The calm is not empty. Hindi natin pwedeng sabihin walang saysay. Yung calm moments na iyon. It is not empty. It's a preparation. Ito ay isang paghahanda. Even when it seems calm, minsan palagay natin, panatag na panatag, walang mga ibang unnecessary intervention. God is preparing us ahead the storm. Hindi ko naman po kayo tinatakot. Tayo po ay nakatira sa isang tropical depression country. Every now and then, binibisita tayo ng bagyo. Mga kapatid, hinahanda tayo ng ating Panginoon when everything is calm. Amen po ba? Even when life seems calm, we need to trust our Lord God. Hindi lang naman tayo tatawag sa Panginoon kapag may problema eh. Tama po ba? Hindi lang naman tayo magpapahinga sa piling ng Panginoon kapag tayo ay merong dinaramdam. Kahit sa mga panahon na ito na panatag tayo, kailangan nating patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Resting is an act of trust. Amen? There are calm seasons, mga panahon na napawi, mga panahon na panatag tayo, but they are divinely set by God for growth. Ito yung mga panahon na kailangan nating mag-aral, magtanong. Ito yung mga panahon na payapa ang lahat, na kailangan nating marinig ang tinig ng Diyos. Ito po yung mga panahon na dapat ay saliksikin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung mga panahon, mga kapatid, na hindi tayo dapat maging complacent. Resting or calm is preparation. It is not complacency. Hindi ba pwede na yung spirit natin o yung ating spiritual life ay nagpapahinga? Naintindihan niyo pa ako? The disciples did not expect any trouble at all. Everything was serene, was calm, was peaceful. At bukod doon, they were with Jesus. But when the typhoon or the storm came, they were all surprised. Jesus was not surprised at all. There are some mga tao na ayaw nilang naririnig yung suffering, ayaw nilang naririnig yung mga pagsubok. Ang gusto lang, blessing, etc. Yung magaganda lang. But sufferings, trials, all these are part of Christian life. Hindi naman buo ang buhay Kristiyano kung walang mga pagdurusa. Hindi buo ang buhay Kristiyano kung wala tayong mararanasan na pagkasipayo. Hindi buo ang ating buhay Kristiyano kung hindi tayo na-molde, naturuan na maging handa all the time. Even in the period o yung tinatawag nating calm moments or calm seasons in our life. Yun po ay preparation. Yun ay for growth ng ating pananampalataya. It is an act of trust. And therefore, dapat pipiliin nating magpahinga sa piling ng ating Panginoon. While it is calm season, choose to rest so that you will not rush through life. Verse 36 and 37, or 35 and 36, just as he was on the boat, he was not in a hurry. Mga kapatid, kahit sa season of calmness, we have to be prepared. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The calm during the storm. Sabi po ng verse 37, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Bigla all of a sudden, in the moment of calmness,
Biglang lumakas ang hangin, ang mga alon ay naglakihan, nagkaroon ng malakas na bagyo, and sabi po doon, pinasok yung kanilang sinasakyan. It was swamp, no, or nearly swamp, dahil po sa laki ng mga alon. After that calm moment, eto na, meron ng bagyo. At sabi po ng Book of Luke, it came down on the lake. Sabi ko po, it was a God-ordained storm para ma-accomplish yung isang himala at maranasan yung calming presence. Sabi po ng verse 38-39, tuloy po natin ang kwento. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Sa ibang version po, "Don't you care if we perish?" Wala ka na bang pakialam kung kami ay mamatay, mapahamak? Kailangan pa siyang gisingin. The truth of his humanity. Real man, real human being. He understands weariness and he's so tired. Yung calm na ito, yung calmness during the storm. Ano po ang naramdaman dito ng mga disciples? They were in panic. And they understood that it was an inevitable death. Hindi na pwedeng maiwasan dito ang kamatayan. Iniisip nila, they will not survive it. Panic is a normal response of any human being in that kind of situation. What is the calm during the storm? The calm is not in the absence of storms. It is in the presence of Jesus. Amen? Kahit ano ang nangyayari sa ating paligid, we can experience that calming presence of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Just because you are in storm doesn't mean that you are outside the will of our God. Jesus is very much present even when He seems silent. But then, this is the calm during the storm. Jesus is present sa mga panahon na yon. He is not neglecting us in all seasons of life. Tinanong ng Panginoong Jesus, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Wala pa ba kayong pananampalataya? Ang sabi ng Panginoong Jesus, quiet, be still. Utusan mo ang alon ng ganon. Ang sabi po, it was completely calm. Completely calm. Tinapos ng Panginoon ang chaos. Tinapos ng Panginoon ang kalamidad. Tinapos ng Panginoon ang bagyo. Amen po ba? Tatapusin ng Diyos ang bagyo sa iyong buhay ngayon. Kayang tapusin niya ng Diyos. Sabi po ng verse 41, eto na, after the storm, there is also calmness. Sabi ng verse 41, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey Him. Look at this, ang mga disipulo biglang nagtinginan, nagtanong, sino ito kahit ang hangin at ang alon sumusunod sa Kanya? Alam niyo po kung minsan, naalala ko po yung salitang obey, alam niyo po minsan kahit nandun tayo sa perfect will ng ating Panginoon, katulad ng mga disipulo, sumunod naman sila eh. They went to the other side. Sumunod naman po sila eh. Minsan, even when we are in the perfect will or in the center of the will of God, even when we obey, storms do come. Storms happen, di ho ba? Minsan natanong, Lord, okay naman sumusunod naman ako sa'yo, nakikinig naman ako, naglilingkod naman ako sa'yo. Bakit meron pa rin ako nararanasan na ganito? Kaya may instruction ng Lord na para makausap at marinig natin siya.
And right after that storm, eto po, nag-usap-usap ang mga disipulo. Sabi nila, sino ito? Ang hangin, ang alon nakikinig sa kanya. There is calmness still after the storm na pinaramdam ng Panginoon sa mga disipulo. Ano po ang nakikita natin dito? The calm after the storm is a sacred moment. Sabihin po natin, sacred moment. Yung calmness na ito, no? Yung kapanatagan, yung presensyang nagpawi sa alon, yung presensyang nagpawi doon po sa malakas na hangin. It's a sacred moment. Jesus did not just silence the sea. He silenced the disciples' fear. And after the chaos, there was clarity. Pagkatapos ng gulo, pagkatapos ng bagyo, ito yung calmness na ma-appreciate natin Nagkakaroon ng clarity. Sino rito ang kailangan nyo ng clarity sa inyong buhay? Ano ba talaga, Lord? No, ano ba talaga? Lord, pwede ba? Minsan di ba kino-confront natin? Kahit yung mga tao sa paligid natin, ano ba ako sa'yo? Mahalaga ba ako sa'yo? No? Ano ba, Lord, talaga ang purpose ko sa buhay? Ano ba talaga, Lord, ba't dinala mo ko sa ganitong sitwasyon? Ba't nandito ako ngayon sa bagyo? But then, nakita po natin, all of a sudden, there was an understanding among the disciples. Nagkaroon ng clarity. Nagkaroon sila ng bagong pangunawa kung sino si Jesus. This time, sino ang Panginoong Jesus? He is the God over the nature, the sovereign God who is in control. Amen po ba? Sumunod ang alon, sumunod ang ulan, sumunod ang hangin. So nakita po natin dito mga kapatid na peace is not just in the quiet waters, it is in a renewed faith. Amen, yung kapayapaan, hindi lang yan dun sa naging mapayapa ang tubig na bago ang pananampalataya ng mga disipulo. Nagkaroon ng liwanag sa kanila, sino? Si Jesus. Bakit sumunod sa kanya ang alon at ang hangin? So you see, the calm after the storm is not just peace, it's a new perspective. Amen po ba? Tingnan niyo po, pagkagaling niyo sa bagyo, sa matinding problema, ano ang tanong ninyo sa inyong sarili? Ano ang natutunan ko dito? Di ba? Bagong pananaw, bagong pananampalataya. This time you know Jesus better. Amen po ba? Nararanasan niyo po ba yon? Na kapag kayo'y dumaan sa bagyo, higit na lumalalim ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoon. Na bago ang tingin niyo sa Panginoon, na bago ang pagkilala niyo sa Kanya, na bago ang pananaw ninyo sa ating Panginoon. Amen po, that's the calm after the storm. Gusto kong sabihin sa bawat isa na the storm is real. Kahit ano pang gawin natin, nasa Pilipinas tayo, lagi tayo po ay nasa typhoon belt, at laging dinadalaw ng bagyo. Literal na bagyo at sasabihin natin totoong bagyo sa aspeto ng relasyon, bagyo sa aspeto ng pananalapi, bagyo sa aspeto ng marami pa, in different forms, in different shapes, iba't ibang precipitation, iba-ibang sukat ng ulan. Minsan very cloudy, madilim na madilim. Zero visibility ang nararamdaman natin sa ating buhay. Lord, wala na akong makita. Lord, wala na akong maaninag. Did you ever ask that? Wala ka ng matanaw na pag-asa. Wala ka ng mabanaag na sikat ng araw o liwanag. But let us all be reminded, while the storm is for real, ang bagyo ay totoong totoo, pero ang bagyo ay temporary lamang. Amen? Ang bagyo ay temporary lamang. Amen? Pansamantala lang ito.
Matatapos at matatapos ang unos ng buhay. The calm was instant and complete. It was perfect, right? The disciples were changed. Nabago ang mga disipulo ng bagyo. The fear was turned into reverence. Storms don't just change the situation, they change you. Ang bagyo nagpapalalim ng relasyon natin kay Kristo. Amen po. Ayan, tanong ko sa inyo, kumusta ang relasyon kay Kristo? Hindi pa ba malalim? Hindi pa ba nakaugat? Baka kailangan natin ng bagyo. So as we end in every storm of life, the calm we long for doesn't come from clearer skies. Calmness ay wala sa liwanag ng ulap. It is in our nearness to our Lord Jesus Christ. It is in the presence of our Lord Jesus Christ. Amen? Only in the presence of the Lord shall we experience calmness. Calm before the storm, calm during the storm, and even calm after the storm. Amen po? At sa oras mong ito, hayaan natin ang Lord ang magsalita sa atin. Kung ikaw man ay nandyan sa calmness, kapanatagan, payapa, tahimik ang lahat, well, God must be speaking and revealing something. Even if you are in the center of His will, kailangan po kailangan pong patuloy nating hinahanap pa rin ang mukha ng Panginoon, ang kalooban ng ating Panginoon. And if you are now in the storm, let's come to Jesus. Rest in Him. At kung sinasabi mong tapos na ako sa bagyo, completely calm na, manatili pa rin tayo sa presensya ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters in Christ, the Sea of Galilee is not just an ordinary setting or location. It is the place where Jesus revealed His presence, His calming presence. It is the place where Jesus revealed His power to end and completely calm the storm. It was also the place where Jesus revealed His purpose. The disciples may grow in the faith. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Hindi niya nililisan o hindi niya lilisanin. Ikaw na mag-isa doon sa gitna ng bagyo na yon. The disciples remained in the boat. Let us remain in the boat. Remain in the presence of the Lord. Do not rush your life. Yun pong ibig sabihin ng calming presence of the Lord. Huwag tayo magmadali. Huwag natin madaliin ang ating Panginoon. He works at His own pace, at His own time. He works at His own process. But we can come to Him now. Mapawi, Lord, pawiin niyo lahat ng nararamdaman naming kaba, takot. Hayaan niyo ang iyong presensya sa lugar na ito ay magbigay ng kapanatagan, pawiin lahat ng aming nararamdaman. Pagkapagal, sipayo, lahat, Panginoon, ang bigat. Just come to Him, church. Let's come to Him. Find rest in Him. Let your soul, your spirit, your mind, your thoughts, your physical being rest in the presence, in the calming presence of the Lord.
Let's come to Him. Surrender to Him all your fear now. Surrender to Him all that you feel, the anxiety, all. Kahit yung nervyos, kaba sa ating mga dibdib. Surrender it to Him now, church. Come to Him. Panginoong Yesus, ang aming inawit na yon ay hindi lamang awit sa aming mga labi. Ito ay panalangin ng aming mga puso. We want to soar with you. Nais namin, Panginoon, ang katiyakan na lagi ka naming kasama. Na ang iyong presensya ay hindi kami iniiwan, hindi kami lilisanin. At gaya ng aming natutunan ngayon, you completely calm the storm. Lord, complete it in the lives of your people here. Ano man ang bagyo na sinusuong nila, ano mang problema ito o krisis sa buhay, marahil sila, Panginoon, ay naduduwag na, marahil sila ay nakadapa na, O Diyos, at naghihintay na lang ng rescue. Lord Jesus, come to the rescue of your people. Hanguin niyo po ang iyong mga anak mula sa pagsubok na ito, mula sa baha ng problema, mula, Panginoon, sa anumang sitwasyon na hindi ka nais-nais. Rescue, Lord, your people. In the name of Jesus. Panginoong Diyos, sinusuko namin sa iyo lahat na mga pagsubok na ito, ang lahat, Panginoon, sa aming mga kaisipan, mga tumatakbo sa aming kaisipan, ang kaba, takot sa puso namin, lahat ito, isinusuko po namin sa iyo. Marahil, Panginoon, sakit karamdaman ang aming mga inaalala o iniisip, sakit ng isang mahal sa buhay. Marahil ito, Panginoon, ay problema sa relasyon, problema sa pananalapi, ano man itong bagyo o unos sa buhay. Lord God, we are not alone. Thank you for this assurance. Oh Jesus, you are here. You are, Lord, in the lives of your people. You are at work, oh God. Panginoong Diyos, ito po ang aming pangako, hindi namin lilisanin ang iyong presensya. Hindi kami tatalon sa barko, Panginoon. Lord, hindi ka namin lilisanin. Mananatili kami sa iyo, Panginoon. Sa iyong mga bisig kami magpapahinga. Kami, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, ipagkakatiwala ang lahat ng aming concern sa pangalan ni Kristo Jesus. Just make mention of this, and the Lord is there. Salamat po, Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang banal na presensya. Lord, let your calm, your rest be experienced by your people. And from this day on, Lord, hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot, anuman ang mga hamon na haharapin pa namin. Because, Lord, you will completely calm. You will perfect, Lord, our situation. God, thank you. Let's honor the Lord. Let's praise Him. Let's trust Him. Let's give Him praise and glory. Oh, Jesus, you are here. Thank you for your presence. Thank you for your amazing grace. Hallelujah. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.